Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1621. Pagkatapos, kusa siyang kumuha ng White Dragon token mula sa kanyang Universe Ring at ibinigay ito kay Yezuan. Ang token na ito ay kapareho ng insignia ng Night Legion. Makukuha mo ito sa akin. Pupunta ako sa Panglay Demon Race para mamasyal. Hindi mo pa sinabi sa akin kung anong mapa iyon. Nagtatakang tanong ni Yezuan. Ito ay tinatawag na Sky-Piercing Treasure Map. Sagot ni Capricious. Ano? Ang Sky-Piercing Treasure Map. Nagulat si Yezuan. Nakakuha na siya dati. Bakit? Narinig mo na. Kakaibang ibinaling ni Capricious ang kanyang ulo. Nakuha ni Yezuan ang Sky-Piercing Treasure Map mula sa Yin Yang Ancestor. Upang mabayaran ang kabutihan ng Old Immortal Tianju, ibinigay niya ito sa Old Immortal Tianju bilang gantimpala. Hindi niya inaasahan na ganoon kahalaga ito. Nakita ko na sa mission list ng Merit Hall. Hinahanap din ito ng Glazed Knights. Ano yun? Walang sinabi si Yezuan. Pakiramdam niya ay hindi maliit na bagay ito. Kung sinabi niya kay Capricious ang tungkol dito, paano kung hindi masaya si Old Immortal Tianju? The Sky-Piercing Treasure Map. Hanggat naipon mo ang lahat ng piraso, mahahanap mo ang daanan patungo sa Immortal Realm. Naiintindihan mo ba? Paliwanag ni Capricious. Ang daanan sa Immortal Realm. Sumimangot si Yezuan at tumango. Kaya ang Sky-Piercing Treasure Map na ito ay para hanapin ang daanan patungo sa Immortal Realm. Hanggat mabubuksan ang daanan patungo sa Immortal Realm, ang mga cultivator ng Ascension Realm ay maaaring direktang umakyat sa Immortal Realm. Pagkatapos ng lahat, ang mga tunay na Immortal ay mas malakas kaysa sa Rogue Immortals. Sa oras na ito, iniligpit ni Capricious ang bangkay ng Bloodthirsty Berserk Dragon at sinabing, hindi ko na-meet at tago ang aking pagtatanim. Ipapadala kita sa isang kalapit na lungsod. Maaari kang mag-teleport pabalik sa Linfeng City. Lalabas ako at titingnan. Kung tungkol sa bitag ngayon pa lang, bahala na. Panipi. Okay. Tumango si Yezuan at direktang dumaan sa Spatial Rift na binuksan ni Capricious at nakarating sa harap ng isang lungsod. Ngayon, nag-iisa na naman siya. Noong una ay gusto niyang umasa kay Capricious para makakuha ng ilang Dev-R point, ngunit mukhang hindi yun gagana. Sa sandaling iyon, diretso siyang sumugod sa lungsod. Ang lungsod na ito ay binabantayan din ng Glazed Knights. Nang maramdaman nila ang aura ng Platinum Badge sa katawan ni Yezuan, nagulat silang lahat. Napakabilis, nag-teleport siya pabalik sa Linfeng City. Gayunpaman, ang Silver Knight mula noon ay wala kahit saan. Head Knight, bumalik na ako. Ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses kay Mali. Nasa Knight's Main Hall ako, sagot ni Mali. Hindi sinabi ni Yezuan kay Mali ang tungkol sa nangyari ngayon, kaya hindi alam ng huli. Agad na sumugod si Yezuan sa main hall ng Knight. Pagdating niya, naramdaman niya ang dalawang makapangyarihang aura sa loob. Ang isa sa kanila ay kay Mali, habang ang isa ay mas makapangyarihan kaysa kay Mali, ngunit siya ay mas malakas kaysa kay Mali. Diretsong pumasok si Yezuan at nagsagawa ng pagsaludo ng Knight, pagbati, Knight Commander. Ang ikasyam na yugto ng Undying Soul Realm. Paano ito posible? Nang makita ni Mali si Yezuan, agad niyang napagtanto ito at napatayo sa gulat. Ako ay nasa labas sa isang misyon kahapon at nagkataon na nakakuha ng isang tangkay ng Soul Heart Grass. Casual na gumawa ng dahilan si Yezuan. Hindi na nagtanong pa si Mali. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, not bad, not bad. Hindi lang sobrang taas ng aptitude mo, but you also have great luck. Sa sandaling ito, lumakad ang isa pang lalaking nakasuot ng silver armor. Ako ang commander ng 5th Corps, Lin Guangyao. Nakangiting sabi ng lalaking, nakasuot ng silver armor. Pagbati, commander ng Corps. Nagmamadaling binati siya ni Yezuan. Ang lalaking nasa harap niya ay ang maalamat na Glazed Knight, si Lin Guangyao. Bagamat siya rin ay nasa tuktok ng Heaven Pass Realm Levisham tulad ni Mali, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Mali. Napakagaling mo. Nung narinig ko ang balita, gusto kitang makilala ng personal. Sinabi ni Lin Guangyao, pagkatapos ko, ikaw ang ika-6 na henyo na pumasa sa platinum test ng sabay-sabay.
Malaki ang posibilidad na ikaw ang maging ika-6 na glazed knight sa hinaharap. Pagkatapos niyang magsalita, naglabas siya ng kahoy na scroll mula sa kanyang interspatial ring at ibinigay ito kay Yezuan. Ito ang glazed treasured body. Sinulyapan ito ni Yezuan at mabilis na kinopya ito. Ang glazed treasured body ang dahilan kung bakit napakalakas ni Lin Guangyao. Gayunpaman, kung nais niyang makabisado ito, kakailanganin niya ng 500 piraso ng bawat isa sa 5 elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Hanggat kaya mo ang glazed treasured body, ikaw ang magiging ika-6 na glazed knight. Narito ang 1,000 piraso ng bawat elemento. Kunin mo muna sila. Naglabas si Lin Guangyao ng isang malaking bag, na naglalaman ng lahat ng uri ng glazed treasured bodies. Sinubukan na ng maraming tao sa glazed knights na makabisado ang glazed treasured body, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang ilang mga tao ay gumastos pa nga ng libu-libong glazed treasured bodies. Kailangan lang ni Yezuan ng 500 piraso ng glazed treasured bodies. Ito ay medyo madali. Salamat, Corps Commander. Hindi nakipagtalo si Yezuan. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, iniligpit niya ang glazed treasured bodies. Kung naubusan ka, maaari kang humingi ng higit pa kay Mali. Basta't mabisa mo ito, sulit ito kahit gaano kalaki ang iyong ginastos. By the way, nakapag-condensed ka na ba ng Soul Seed? Tanong ni Lin Guangyao. Well, I accidentally fell 2 years ago. Wala pa akong Soul Seed. Gumawa ng dahilan si Yezuan. Kung ganoon, subukan mong huwag lumabas. May mga especially iya sa glazed knights mula sa 3 masasamang Holy Lands. Malamang alam na nila ang tungkol sa iyo at gusto kanilang patayin. Pinaalalahanan siya ni Lin Guangyao. Nang marinig ito, tumango si Yezuan bilang pagsang-ayon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang huwag sabihin kay Mali ang nangyari kanina. Ayaw niyang pukawin ang hinala ni Mali. Pagkatapos, umalis ang 5th Corps Commander Lin Guangyao, naiwan sina Yezuan at Mali. Bumalik ka at subukan mo muna. Magpapadala ako ng 2 retainer knight para protektahan ka mamaya, sabi ni Mali kay Yezuan. Oo, tumango si Yezuan at agad na umalis sa main hall ng knight. Sa ngayon, ang pinakagusto niya ay ang unang makabisado ang glazed treasure body. Hindi nagtagal, bumalik siya sa kanyang tirahan at isinara ang pinto. Ding! Matagumpay mong nakabisado ang glazed treasured body. Na-notify ang system. Saglit lang para ma-master ang glazed treasured body. Nang ipaalam sa kanya ng system, naramdaman ni Yezuan na tumaas ng 3 beses ang kanyang pangangatawan. Hanggat nagtagumpay siya, hindi papatayin si Yezuan ng spatial crack maliban kung may malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Bukod dito, kapag mas malakas ang kanyang pangangatawan, mas mataas ang kanyang pagkakataong makaligtas sa immortal tribulation sa hinaharap. Ang pinakamahalaga, ang glazed treasured body ay tila nahahati sa ilang yugto. Sa kasalukuyan, nakabisado na ni Yezuan ang unang yugto. Hanggat nakakolekta siya ng isang tiyak na halaga ng glazed treasured body, maaari siyang mag-upgrade sa ikalawang yugto. Ang glazed treasured body ay may kabuuang 9 na yugto. Iniisip ni Yezuan kung gaano kalakas ang kanyang pangangatawan pagkatapos niyang maabot ang ika-9 na yugto. Mayroong kahit libu-libong gold knights at 12-dosenang platinum knights sa glazed knights. Sa kanila, 5 ang nakabisado ang glazed treasured body at naging glazed knights. Kabanata 16:22, kalimutan mo na lang, mananatili ako dito ng ilang araw. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, 2 figure ang biglang dumapo sa labas ng kanyang patio. Pareho silang may makapangyarihang aura at mga gold knights of reaching heaven realm Levi 7. Alam ni Yezuan na sila ang 2 retainer knight na ipinadala ni Mali. Nakita ng 2 retainer knight na sarado ang pinto ni Yezuan, kaya hindi na nila siya inistorbo at naghintay na lang sa labas ng masunurin. Wala ring planong lumabas si Yezuan. Sa halip, inilabas niya ang natitirang kulay na glaze. Ang glaze ay isang kakaibang bagay. Ito ay tila isang uri ng mineral. Mayroong 5 uri sa kabuuan: gold glaze, wood glaze, water glaze, fire glaze, at earth glaze. Napakahalaga ng mga bagay na ito, kaya nagpasya si Yezuan na kainin ang mga ito pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host.
Ang kasalukuyang level ay Reaching Heaven Realm Level 1. Ding! Nakagawa ng breakthrough si Wei Zhenchen. Ang kasalukuyang level ay Reaching Heaven Realm Level 3. Ding! Ang Ghost Dome Great Emperor ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang kasalukuyang antas ay ang Reaching Heaven Realm Level 3. Tatlong magkasunod na notification ng system ang tumunog. Sa wakas ay nakalusot na si Ye Zuan sa Reaching Heaven Realm. Dahil ang glaze ay isang ore, ang Old Tree ay umaabot pa rin sa Heaven Realm Level 2. Sa wakas nakalusot na ako sa Reaching Heaven Realm. Pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at ikanaway ang kanyang kamay. Isang spatial crack ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi malaki ang spatial crack, kaya mabilis itong bumalik sa normal. Dati, kinailangan ni Ye Zuan na gamitin ang Eyes of the Void and Space para masira ang kawalan. Ngayon, hindi na niya kailangan. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang Eyes of the Void and Space ay walang silbi. Kung tutuusin, ang kanyang kaharian ay mababa, kaya ang distansya na maaari niyang masira sa walang laman ay mas maliit kaysa sa Eyes of the Void. Maaaring dagdagan ng space ay ang lakas ng pagpunit sa kalawakan, kaya hindi ito masama. Sa aking kasalukuyang kadugo at kaharian, dapat ay madali kong hamunin ang 4 na antas sa itaas ko. Sa tulong ng Old Tree at ng 2 pa, hindi imposibleng hamunin ko ang 5 o 6 na antas sa itaas ko. Sa pag-iisip nito, biglang tumaas ang kumpiyansa ni Ye Zuan. Siyempre, kung makaharap niya ang mga henyo na iyon, malamang na hindi niya kayang hamunin ang mga napakaraming antas sa itaas niya. Sa oras na ito, naisip niya si Luo Luo. Narinig niya mula sa Old Immortal Tianju na si Luo Luo ay ipinanganak sa Panglei. Ngayon, dapat sapat akong malakas para pumunta sa Panglei. Bulong ni Ye Zuan sa sarili. Bagamat magagarantiyahan ng Old Immortal Tianju ang kaligtasan ni Luo Luo, ang mana ng Demon Emperor ay nakuha ng iba. Ang 3 Evil Dao Holy Grounds ay magkakaroon ng problema sa Panglei Demon Race. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Pagkatapos ng lahat, ang Old Immortal Tianju ay ang Sacred Master lamang ng Liuguang Sacred Land. Bilang isang rogue immortal, hindi siya maaaring umatake sa Panglei Sacred Land. Ngayong nilinang ni Ye Zuan ang Glazed Treasure Body, iniisip niyang umalis sa Linfeng City sa loob ng ilang araw at magtungo sa Panglei Demon Race. Gayunpaman, sa 3 araw ng kanyang pag-iisa, may nangyari sa Linfeng City. Dagandong, iminulat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata nang dumating ang sunod-sunod na malalakas na ingay mula sa langit. Anong nangyari? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan at lumabas ng kanyang tirahan. Hindi alam ng 2 retainer knight sa labas ng pinto kung ano ang nangyayari, dahil 3 araw na silang naghihintay dito. Ye Zuan, may pag-atake ng kaaway. Magmadali at mag-teleport sa 5 pangunahing lungsod. Biglang tumunog ang boses ng head knight sa isip ni Ye Zuan. Kasabay nito, nakatanggap din ng parehong balita ang 2 retainer knight sa labas ng pinto. Ano? Nagulat si Ye Zuan. May umaatake sa Linfeng City. Anong biro? Dapat malaman ng isang tao na sa Linfeng City, maliban sa Head Knight Mali, mayroong ilang Ascension Realm Level Siyam na eksperto at 100,000 knights. Sino ang nang-ahas na umatake? Bukod dito, mayroong maraming mga lungsod sa paligid ng Linfeng City. Paano nakalusot ang kaaway sa pagkubkob? Bago pa siya makapag-react, nagpatuloy si Mali, damit. Ang teleportation palace ay nawasak ng isang taksil. Magmadali at pumunta sa main night hall. May nakatagong teleportation array sa ilalim ng rebulto. Gamitin ang iyong platinum badge para buksan ang mekanismo. Mukhang handa na ang kalaban sa pagkakataong ito. Kaya lang hindi niya alam kung aling paksayon ang umaatake sa Linfeng City. Ang mga tunog ng labanan ay nagsimulang tumunog ng tuloy-tuloy. Tumingin si Ye Zuan at nakita ang isang itim na dami ng mga figures sa di kalayuan. Kaya ito ay ang Demonic Dragon Palace. Ang Demonic Dragon Palace ay isang paksayon na itinatag ng Giant Dragon Clan matapos silang mapatalsik mula sa Panglei Demon Clan. Napakalakas noon. Bagamat walang rogue immortal na eksperto, maraming eksperto sa Ascension Realm Level Siyam. Sa pagkakataong ito, halatang handa na silang dumating. Direkta silang nagbago sa kanilang tunay na anyo at kumilos ng walang ingat sa Linfeng City. Kasabay nito, maayos din ang Glazed Knights. Sir, alis na tayo dali.
Sabi ng dalawang retainer knight. Kung tutuusin, gusto talaga nilang sumali sa laban dahil hindi naman sila mahina. Gayunpaman, inutusan sila ng head knight na protektahan si Ye Zuan, kaya kailangan nilang manatiling malapit kay Ye Zuan. Ang lungsod ng Linfeng ay sinasalakay. Paano ako, Otris? Nakita ni Ye Zuan na lahat ng tao sa paligid niya ay nagmamadali patungo sa kaaway. Diretso niyang inilabas ang kanyang sandata. Gayunpaman, bago sila makapag-react, isang special rift ang biglang napunit sa malapit, at pagkatapos ay may ilang figure na lumabas mula sa loob nito. Ito ang batang nakapasa sa platinum test sa murang edad. Kapag lumaki siya, siguradong malaking problema. Patayin mo. Ang mga tingin ng tatlong eksperto sa ikawalong antas ng Heavenly Ascension Stage ay bumaba kay Ye Zuan. Ang balita na pumasa si Ye Zuan sa platinum test ay kilalang kilala. Ang kanyang larawan ay natural na nahulog sa mga kamay ng kaaway. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng isa sa mga retainer knight. Direkta siyang bumunot ng malaking espada at pinuntahan sila. Hinawakan ng isa pa ang balikat ni Ye Zuan at sinabing, "Sir, let's go." Malinaw, si Ye Zuan ay naging target ng lahat. Maraming tao ang gustong pumatay sa kanya. Ang tatlong eksperto na nakalusot sa kalawakan sa pagkakataong ito ay pawang mga elder ng Demonic Dragon Palace, Ascension Realm Levy 8. Gayunpaman, ang lakas ng Glazed Knights, Gold Knights ay hindi dapat maliitin. Bagaman sila ay isang kaharian na mas mababa kaysa sa kalaban at walang kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero, ang mga tunay na henyo ay maaaring baliwalain ang mga bagay na iyon. Sa isang iglap, nakipagpalitan ng suntok ang Gold Knight sa kalaban. Bagamat isa laban sa tatlo, siya talaga ang may kapangyarihan. Ang Glazed Knights ay talagang pambihira. Bomb-ontong hininga ang isa sa mga kalaban at direktang nag-transform sa kanyang tunay na anyo. Bagamat hindi magagamit ng mga tao ng Demon Clan ang kanilang true chi pagkatapos magbago sa kanilang tunay na anyo, mas malakas ang kanilang lakas. Bukod dito, sila ay mga giant dragon ng Demon Clan. Pumunta ka at tumulong, sabi ni Ye Zuan sa kausap. Hindi, mananatili ako at paprotektahan si Sir. Pagkatapos magsalita ng isa pang retainer knight, direkta niyang binasag ang isang special crack patungo sa Knight Main Hall. Ang espasyo sa Linfeng City ay matatag. Sa orihinal, imposibleng mabuksan ang kawalan. Gayunpaman, ang pagbuo na ito ay malinaw na nasira. Kung hindi, paano makakalusot sa kalawakan ang tatlong ekspertong ito ng Giant Dragon Clan at pumunta rito? Nang makitang nagmumuni-muni pa rin si Ye Zuan, nilabanan ng retainer knight ang udyok na puwersahang kunin si Ye Zuan at sinabing, "Sir, mangyaring mag-teleport muna sa ikalimang pangunahing lungsod. Saka lang ako makakasali sa labanan." Sa isang labanan sa antas na ito, kung sasali siya kahit isang segundo mamaya, ang malaking bilang ng kanyang mga kasama ay mamamatay. Kaya naman kumukulo na ang dugo niya. Sige, Kabanata 1623, kahit na si Ye Zuan ay may mataas na kakayahan, siya ay nasa Levy 1 lamang ng Ascension Realm. Kahit na sa tulong ng Old Tree at ng iba pang dalawa, makakalaban niya ang Levy 6 o 7 ng Ascension Realm. Kung ang isang Levy 8 o 9 ng Ascension Realm ay dumating, siya ay magiging patay na karne. Dapat malaman na ang mga eksperto na dumating sa oras na ito ay hindi bababa sa Levy 6 ng Ascension Realm. Kung kinakailangan, mas mabuting maging duwag. Habang may buhay, may pag-asa. Naunawaan ni Ye Zuan ang prinsipyong ito. Kaagad, dumaan siya sa special crack at nakarating sa Main Hall of Knights. Whoosh! Ang special crack ay naayos. Tulad ng para sa retainer knight, sumali siya sa labanan. Ngayon lang, ipinadala sa kanya ng head knight na mayroong hidden transmission array sa ilalim ng statue ng Main Hall of Knights. Maaari itong humantong sa ikalimang pangunahing lungsod, na siyang lungsod ng Lin Guangyao, ang commander ng ikalimang hukbo. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang estatwa sa Main Hall of Knights ay nasira. Nawasak din ang hidden transmission array. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Nagmamadali siyang bumaba para tingnan. Gaya ng inaasahan, nasira ang transmission array. Head Knight, nawasak din ang transmission array na ito. Nagmamadaling ipinadala ni Ye Zuan kay Mali. Tulad ng inaasahan, sa pagkakataong ito, ang kalaban ay dumating na handa at sinalakay ang 12 ng malalaking lungsod sa parehong oras.
Ang ikalimang pangunahing lungsod ay nasa parehong sitwasyon tulad ng sa amin. Pagkatapos magsalita ni Mali, idinagdag niya, para sa labanang ito, atras tayo at lalaban. Manatili ka sa main Hall of Knights. Pero mag-ingat sa iba, huwag kang magtiwala sa kanila, kahit Gold Knight. Okay, tumango si Yezuan. Pagkatapos, tinawag niya si Old Tree at ang dalawa pa. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe kay Wayward sa pamamagitan ng White Dragon Token. Ang Glazed Knights ay inatake din. Ang tatlong banal na lupain ay talagang lumabas sa pagkakataong ito, sagot ni Wayward. Gayun din, medyo nagulat si Yezuan. Sinalakay din ang palasyo ng Tianzhu. Siyempre, ang pangunahing puwersa ay pumunta sa Ponglei Monster Tribe para agawin ang kalahati ng mana ng Monster Emperor, paliwanag ni Wayward. A three-way attack. Ito ay para pigilan ng Glazed Knights at Tianzhu Palace na suportahan ang Ponglei Monster Tribe. Agad namang nag-react si Yezuan. Tama, gayunpaman, ang tatlong malalaking masasamang banal na lupain ay nagkamali sa pagkalkula sa pagkakataong ito. Ang Ponglei Goblin Tribe ay dating nagkaroon ng Loose Immortal. Bago namatay ang Dragon Sparrow Fairy, ginawa niyang lubhang matatag ang espasyo sa Ponglei Goblin Tribe. Ngayong ang Old Immortal Tianzhu ay nagbabantay sa Ponglei Goblin Tribe, walang sino man ang makakasakay. Matapos marinig ang mga salita ni Caprice, hindi napigilan ni Yezuan na makahinga ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, si Luoluo ay nasa Ponglei Demon Race din. Wait there, pupunta ako dyan. Nagpatuloy si Capricious. Sa oras na ito, nagbago na ng mukha si Yezuan. Maliban na lang kung miyembro siya ng Glazed Knights, walang makakakilala sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, may ilang tao na biglang sumugod sa Knights Main Hall. Gayunpaman, ang lakas ng ilang taong ito ay hindi masyadong malakas. Preparatory Knights lang sila sa 3rd or 4th stage ng Heavenly Completion Realm. Patayin! Ang nangungunang Bronze Knight ay nakataas ang kanyang kilay at sinugod ang kanyang sandata. Kilala mo ako. Medyo nagulat si Yezuan. Bigla niyang na-realize na walang kwenta ang kanyang disguise. Lumantad sa kanya ang Old Tree, Ghost Dome Emperor, at Wei Zhenchen dahil sumama siya dati kay Capricious para lipulin ang Black Flame Dragon Tribe. Higit sa lahat, siya ay isang Platinum Knight. Kahit na ang Preparatory Knights ay makikilala siya. Maliwanag, ang ilang taong ito ay mga taksil. Patayin silang lahat. Agad namang nag-utos si Yezuan sa trio ng Old Tree. May kabuuang 5 tao. Ang pinuno ay nasa ika-4 na yugto ng Heavenly Completion Realm, habang ang 4 pa ay nasa 3rd stage ng Heavenly Completion Realm. Kung sila ay regular knights, medyo matatakot si Yezuan. Gayunpaman, ang mga ito ay preparatory knights lamang sa ika-3 at ika-4 na yugto ng Heavenly Completion Realm. Bagamat si Yezuan ay nasa unang antas pa lamang ng Heaven Ascension Realm, matagumpay na niyang nalinang ang Glazed Treasure Body. Kahit na mag-isa lang siya, magagawa niyang labanan ang mga elite na kabalyero na ito, hindi pa banggitin ang pakikipagkapit kamay kay Old Shu at sa dalawa pa. Wala pang 3 round, ang 5 Bronze Knights ay napatay ng grupo ni Yezuan. Nagkalat din ang kanilang mga kaluluwa. Ding! Nasira ang Ash Spirit, kasalukuyang ika-3 yugto ng Heavenly Completion Realm. Ang 5 Universe Ring na ito ay nagbigay daan sa Old Tree na makapasok sa 3rd stage ng Heavenly Completion Realm, na nagpapataas ng lakas ng kanyang lakas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumitaw ang isang matinik na figure. Ang taong ito ay nasa 8th stage ng Heavenly Completion Realm, at isa ring Gold Knight. This time, nagkaproblema sila. Paumanhin, aking Panginoon. Malamig na ngumiti ang Gold Knight. Ang Head Knight, si Mali, ay pinipigilan na ng Vice Palace Master ng Demonic Dragon Palace. Ang iba pang mga eksperto ay hindi rin nagawang palayain ang kanilang mga sarili. Sino ngayon ang makakapagtanggol kay Yezuan? Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yezuan ay napakalmado. Ito ay dahil may nakita siyang spatial crack na bumukas sa kanyang harapan. Kaagad pagkatapos, isang puting buhok na kabataan ang lumabas mula rito. Tuktok na ika-9 na yugto ng Heavenly Completion Realm. Ang Wayward ay dumating sa oras. Ano? Nagulat ang Gold Knight. Ang kaharian ni Wayward ay mas mataas kaysa sa kanya, at isa rin siyang Gold Knight. Higit sa lahat, hindi pamilyar sa kanya ang mukha ni Wayward.
Mayroong 12 Platinum Knights sa Glazed Knights. Bilang karagdagan, mayroong daan-daang 9th Stage Heavenly Completion Realm Gold Knights. Kilala niya ang lahat ng mga taong ito. Gusto mo siyang hawakan. Nililigawan mo si kamatayan. Matapos lumitaw si Wayward, hindi siya nag-aksaya ng anumang salita at direktang umatake. Bilang isang dating itinerant immortal, ang lakas ni Wayward ay hindi mapag-aalinlanganan. Sa isang pag-atake lang, tinapos niya ang Gold Knight. Sa harap niya, dumating ka talaga. Kung hindi, patay na ako. Napangiti ng awkward si Yezuan. Kung patay ka na, sino ang tutulong sa akin na makuha ang Heavenly Completion Treasure Map? Ngumiti si Wayward at lumapit para iligpit ang mga samsam sa digmaan. Tapos, tumingin siya sa labas. Ang aming pangunahing target sa oras na ito ay ang Panglay Demons, kaya kami ay pumipigil sa oras. Malamang na ang labanan na ito ay magtatapos sa lalong madaling panahon, sabi ni Wayward. Dahil si Old Immortal Tianju ang nangangasiwa sa Panglay Demons, magkakaroon ba ng itinerant immortal experts mula sa tatlong masasamang Holy Lands? Tanong ni Yezuan. Umiling si Wayward at sinabing, hindi, ngunit nagulat ako, narito rin ang prinsipe ng Netherworld mula sa Holy Land ng Netherworld. Ang prinsipe ng Netherworld. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang katayuan ng prinsipe ng Netherworld ay kapareho ng kahalili ng emperador ng kamatayan. Ngunit huwag mag-alala, nagpadala din ang Buddhist Holy Land ng isang bodhisattva. Kasama ako, lahat ng 4 na banal na lupain ay narito, sabi ni Wayward. Nahulaan ni Yezuan na ang Prince of Netherworld at ang bodhisattva ay parehong eksperto sa Peak Levisham na Heavenly Completion Realm at dumating para sa Holy Leader Token. Parang namatay na ang kaguluhan sa labas. Hindi napigilan ni Yezuan na lumabas para tingnan. Sabi niya, mukhang umaatres ang Demonic Dragon Palace. Tiyak na nakatanggap sila ng balita na hindi nila matatalo ang Panglay Demons, kaya sila ay umatras. Pagkatapos magsalita ni Wayward, ibinato niya ang Interspatial Ring of the Gold Knight kay Yezuan at sinabing, maaari mo itong makuha. Masyadong mababa ang antas ng iyong cultivation. Hindi mo man lang maprotektahan ang iyong sarili. Salamat. Kinuha ni Yezuan ang Interspatial Ring. Hanggat matutulungan mo akong makuha ang Heavenly Completion Treasure Map, hindi magiging problema na itulak ka sa Peak Levisham na Heavenly Completion Realm. Ngumisi si Wayward. Sa oras na ito, isang boses ang biglang umalangaw sa langit. Kabanata 1624, Glazed Knights, pakakawalan namin kayo sa ngayon. Fair na, nagsalita ng ilang salita ang Vice Palace Master ng Demonic Dragon Palace bago pinaalis ang malaking hukbo. Ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkatalo sa labanang ito. Siyempre, ang mga pagkalugi ng tatlong masasamang banal na lupain ay lampas sa imahinasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam na si Elder Immortal Tianju ay nasa Panglay Demon Race, ni hindi nila alam na ang Panglay Demon Race ay may stable na espasyo. Sa oras na ito, direktang sumugod si Mali. Tumingin siya kay Caprice na may seryosong ekspresyon at sinabing, sino ka? Bagamat nasa katawan pa rin ni Headstrong ang gold badge, nakalusot na siya mula sa Undying Soul Realm hanggang sa tuktok ng Connecting Heaven Realm sa loob lamang ng ilang araw. Life Saint Sect, matigas ang ulo. Pagkatapos niyang magsalita, nag-transform siya sa kanyang Platinum Holy Light Dragon form at nagsalita sa wika ng tao. The Prince of Netherworld from the Netherworld Sacred Land, the successor of the Emperor of Death from the Death Sacred Land, and the Arhat from the Buddhist sect are all here. Paano ako hindi makakarating? Nang makita ito, natigilan si Mali. Isa talaga itong Platinum Holy Light Dragon. Hindi niya inaasahan na bukod sa tatlong masasamang banal na lupain, ang mga tao mula sa 4 na banal na lupain ay narito lahat. Tila magiging napakatindi ang labanan para sa banal na lupain. Ngunit sa kabuuan, ligtas si Yezuan, na isang blessing in disguise. Yezuan, hindi kumpleto ang lugar na ito. Nagpadala lang ng mensahe ang Legion Commander. Kapag naayos na ang teleportation formation, dadalhin kanya sa Commander. Sabi ni Ma Li, Commander. Matapos marinig ito, hindi maiwasan ni Yezuan at Headstrong na tumingin sa isa't isa. Hindi ba't si Liu Li ang Commander ng Glazed Knights Ferry? Okay. Agad na tumanggaw si Yezuan. Sa katunayan, hindi lubos na nagtiwala si Mali kay Yezuan,
kaya gusto niyang ibigay si Yezuan kay Fairy Liu Li upang makita kung siya ay ipinadala ng kaaway. Gayunpaman, si Yezuan ay may kaugnayan sa Life Saint Sect, kaya hindi siya dapat maging miyembro ng masamang paksayon. Anuman ang mangyari, tama na ibigay si Yezuan kay Fairy Liu Li. Kahit na ang mga eksperto ng Demonic Dragon Palace ay umatras, ang kapaligiran sa Linfeng City ay kakaiba pa rin. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, natagpuan ni Mali ang maraming traidor, kabilang ang maraming Gold Knights. Siyempre, imposibleng mahanap ang lahat ng mga traidor. Pagkatapos ng lahat, ang Glazed Knights ay isang halo-halong grupo ng mga tao. Bukod sa mga tao at demonyo, mayroon ding mga hayop at iba pang lahi. Hindi nagtagal, naayos ang teleportation array, at ang Linfeng City ay konektado sa 5th Main City. Pagkatapos, nag-teleport si Lin Guangyao. Kamusta ang mga nasawi? Agad na tanong ni Lin Guangyao nang makita niya si Mali. Hindi naman ganoon kaseryoso, sagot ni Mali. Mabuti naman. Tumango si Lin Guangyao, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin kay Caprice. Nang makita ito, agad na ipinaliwanag ni Mali, siya ay isang Platinum Holy Light Dragon, na tinatawag na Capricious. Bakit may mula sa Life Saint Sect na sumali sa Glazed Knights ko? Nagtatakang tanong ni Lin Guangyao. Hindi ba pwedeng pumasok na lang ako at magsaya? Nagkibit balikat siya at sinabing, kung hindi dahil sa akin ngayon, patay na si Yezuan. Medyo marami ang traidor sa Glazed Knights mo. Bagamat medyo nalungkot si Lin Guangyao nang marinig niya ito, naunawaan niya na si Capricious ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit na nilinang niya ang Glazed Treasure Body, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya siya. Yezuan, sumama ka sa akin upang makita ang commander. Direktang hindi pinansin ni Lin Guangyao si Capricious at sinabi kay Yezuan. Bago makapagsalita si Yezuan, sumabad si Capricious, pupuntahan mo ba ang iyong diwata na si Liu Li? Isama mo ako, ikaw, kumunat ang noo ni Lin Guangyao. Pamilyar ako sa commander mo, naiinis na sabi ni Capricious. Kinaikit ni Lin Guangyao ang kanyang mga mata at pagkatapos ay ginamit ang badge para ipadala ang kanyang boses. Dalhin mo sila. Matapos matanggap ang tugon na ito, tumango si Lin Guangyao at pagkatapos ay inakay sina Yezuan at Capricious sa teleportation array. Una silang nag-teleport sa 5th Main City, pagkatapos ay sa headquarters ng Glazed Knights, ang Glazed Holy Mountain. Ito ang punong tanggapan ng Glazed Knights. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto dito, at dito rin nakatira si Fairy Liu Li. Sa sandaling lumabas si Lin Guangyao at ang iba pa sa teleportation array, dalawang babaeng Golden Knight ng Ascension Realm Levisham ang lumapit sa kanila. Sa ganitong paraan, pakiusap. Ang dalawang babaeng kabalyero na may maiinit na figure ay lumakad sa harapan, pinangunahan si Yezuan at ang iba pa sa Glazed Holy Mountain. Ang dalawang babaeng knight na ito ay nakasuot ng medyo maliit na baluti, at ang kanilang magandang balat ay nakalantad sa hangin, na umaakit sa atensyon ng mga nakapalibot na dumadaan. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na tumingin ng diretsyo, dahil ang dalawang babaeng kabalyero na ito ay mga disipulo ni Fairy Liu Li, at ang kanilang katayuan ay maihahambing sa ilang Legion Commander. Hindi nagtagal, sa ilalim ng patnubay ng dalawang babaeng kabalyerong ito, si Yezuan at ang iba pa ay pumasok sa Glazed Holy Mountain. Matapos dumaan sa mga layer ng Spirit Arrays, nakarating sila sa Glazed Holy Temple. Sa oras na ito, may isang magandang figure na nakaupo sa pangunahing upuan ng Glazed Holy Temple. Ang taong ito ay si Fairy Liu Li, na minsang nakilala ni Yezuan. Nakasuot siya ng isang set ng pink na baluti, at ang kanyang magiting na hitsura ay ibang-iba sa kanyang hitsura noong araw na iyon. Nang makita niya sina Yezuan at Capricious sa likod ni Lin Guangyao, bahagyang nagulat ang kanyang ekspresyon. Ang dahilan ng pagbabagong ito sa ekspresyon ay hindi dahil kay Capricious, ngunit dahil kay Yezuan sa tabi ni Capricious. Pagbati, Commander, si Lin Guangyao ay nagsagawa ng pagpupugay ng kabalyero. Sumulyap si Fairy Liu Li sa kanya, at pagkatapos ay muling bumagsak ang kanyang tingin kay Yezuan, sinabing, hindi ko inaasahan na ikaw iyon. Pagbati, Senyor, nagmamadaling binati siya ni Yezuan. Malinaw, nakilala siya ni Fairy Liu Li. Nang marinig ito, nagulat si Lin Guangyao. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Yezuan si Fairy Liu Li. Paano ito naging posible?
2 taon na ang nakalipas, hindi ka man lang nakarating sa manifestation realm, pero makalipas ang 2 taon, talagang nakalusot ka sa connecting heaven realm. Natatakot ako na kahit isang tunay na immortal ay hindi may kukumpara sa iyo. Hindi napigilan ni Fairy Lioli na mapabuntong hininga. Oo, ang bilis ng cultivation ng batang ito ay mas mababa pa sa punong disipulo ng aking Life Holy Sect. Sumama ang batang ito sa Glazed Nights mo dahil sa akin. Paano naman? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Panipi, direktang nakahanap ng upuan si Capricious at umupo, na parang ang Glazed Nights ang tahanan niya. The grievances between you and me have been written off. Anong ginagawa mo dito? Malamig na umungol si Fairy Lioli. Kung hindi mo ako binalikan sa orihinal kong anyo, natatakot ako na malagpasan ko ang unang itinerant immortal tribulation. Gayunpaman, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi ako makakalaban para sa Holy Leader Token, nakangiting sabi ni Capricious. Nang marinig ito, muling nabigla si Lin Guangyao. Isang itinerant immortal tribulation. Ang Capricious na ito ay talagang isang itinerant immortal dati. Ang tuktok ng ika-9 na layer ng Connecting Heaven Realm ay ang Immortal Tribulation. Kung ang daanan ng Immortal World ay hindi isinara, ang isa ay magiging isang Immortal pagkatapos na maipasa ang Immortal Tribulation at maaaring umakyat sa Immortal Tribulation. Gayunpaman, ang daanan ay sarado, kaya ang isa ay maaari lamang maging isang itinerant Immortal pagkatapos na makapasa sa Immortal Tribulation. Kapag ang isa ay naging itinerant Immortal, magkakaroon ng itinerant immortal tribulation bawat 1,000 taon. Hindi ito kailangang maging isang peak na first tribulation itinerant immortal. Siyempre, kung mas malakas ang isa, mas mataas ang antas ng tagumpay sa pagdaan sa kapigatian. Gusto ni Capricious na makapasa sa isang itinerant immortal tribulation, na nangangahulugang isa na siyang first tribulation itinerant immortal noon, at pagkatapos na maipasa ito, siya ay magiging second tribulation itinerant immortal. Humph, hindi ganoon kadali para sa iyo na makuha ang Holy Leader Token. Walang pakialam si Fairy Lioli kay Capricious. Biglang hinampes ni Headstrong ang upuan at tumayo, sinabing, sa tingin ko dapat mo ring malaman na maliban sa 3 masasamang banal na lupain, ang banal na lupain ng kamatayan at ang banal na lupain ng Netherworld ay nagpadala rin ng mga eksperto. Kabanata 1625. How about you marry me? I can represent the Life Holy Land and stand on your side. Nang marinig ang mga salitang ito, ang iba pang 3 tao sa Night Temple ay nagulat lahat, na parang nagkamali sila ng narinig. Gusto ni Wilful na pakasalan siya ni Fairy Lioli. Anong wishful thinking? Malamig na umungol si Fairy Lioli. Hindi naman totoo iyon. Kung hindi dahil sa naunang insidente, walang makakaalam na ang The Whistling Shao ng Buddhist Holy Land ay may napakagandang anak na babae. Kaya, nag-propose ang tatay ko ng kasal sa kanya, and guess what? Biglang nagpakita si Capricious ng isang mapanlinlang na tingin, ang kanyang mga mata ay medyo kahabag-habag na nakatingin kay Fairy Lioli. Imposible yan. Nang marinig ito, agad na nabalisa si Fairy Lioli. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Little girl, magiging manugang ka na ng pamilya ko ren sooner or later. You better compromise, or you not get the Holy Master Badge. Umupo ulit si Wilful. Ang isang Polaka ay gustong kumain ng karne ng sisni. Natahimik si Fairy Lioli. Kung ganoon, tingnan natin kung sino ang tunay na pakikitungo. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang punong disipulo ng aking Life Holy Sect ay papunta na. Pagdating ng panahon, sasamahan niya ako. Ang iyong pagkakataong makuha ang Holy Master Badge ay mas mababa sa 10%. Paalala ni Wilful, ang kompetisyon para sa Holy Master Badge ng Panglay Holy Land ay napakatindi. Bukod sa 3 Evil Holy Lands, ang Life Holy Land, ang Buddhist Holy Land, ang Death Holy Land, at ang Netherworld Holy Land ay lahat ay nagpadala ng mga tao. Hindi lang iyan, nagkaisa din ang Panglay Monster Race at Tianju Palace. Sa makatuwid, magiging lubhang mahirap para kay Fairy Lioli na makuha ang Holy Master Badge. Noong una, ayaw ipaglaban ni Wilful ang Holy Master Badge, ngunit bigla siyang may naisip. Maari niyang gamitin ang Holy Master Badge para ipagpalit ang Sky Connecting Treasure Map. Siguradong sisang-ayon si Fairy Lioli sa deal na ito.
Nang marinig ang pag-uusap ni na Wilful at Fairy Liu Li, si Lin Guangyao ay napawisan din, hindi ng ahas na humadlang. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Fairy Liu Li, "Yezuan, nilinang mo na ba ang colored glass treasured body?" Oo, tumango si Yezuan. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Guangyao, at nabigla siyang sinabi, "Paano ito posible?" 3 araw pa lang ang nakalipas mula nang ibigay niya kay Yezuan ang colored glaze treasured body, ngunit natutunan na ni Yezuan ang colored glaze treasured body. Paano ito naging posible? Ang pagpasok sa Connecting Heaven Realm sa loob ng 2 taon ay isa ng himala. Makatwiran din para sa iyo na linangin ang colored glaze treasured body sa loob ng 3 araw, mahinahong sabi ni Fairy Liu Li. Pagkatapos ng kanyang paalala, naramdaman din ni Lin Guangyao na may katuturan ito. Ngayon lang, noong nakikipagtalo si Fairy Liu Li kay Headstrong, napabayan niya si Yezuan. Ngayon lang natuklasan ni Fairy Liu Li ang puntong ito. Narinig din ni Headstrong ang lakas ng glazed treasure body, ngunit wala ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay napakalakas din, at hindi ito mas mahina kaysa sa glazed treasure body. Sa pagtingin kay Yezuan, biglang may plano si Fairy Liu Li sa kanyang isipan, ngunit bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, pumasok ang isang babaeng knight na naghihintay sa labas ng pinto. "Guro, may isang tao na tinatawag na Yinayan na naghihintay sa labas ng colored glass sacred mountain." Sabi ng babaeng knight. Isang pag-iisip. Ngayon lang lumitaw ang pangalang ito. Ito ang arhat ng Holy Land ng Buddhist sect. Papasukin mo siya. Nang marinig ang pangalang ito, ang malamig na mukha ni Fairy Liu Li ay hindi maiwasang mapangiti. "Oh, itong munting monghe ay dumating sa tamang oras." Gulat na sabi ni Headstrong. Maya-maya pa ay pumasok na ang babaeng knight na kalis lang kasama ang isang medyo gwapong kalbong binata. Ang kalbong binata na ito ay ang arhat ng Holy Land ng Buddhist sect, si Yinayan. Nakasuot siya ng gintong kasaya, na ang isang kamay ay nakaakbay at ang isa naman ay may hawak na demon subduong pestle. Pagbati, Senior Sister. Matapos makita si Fairy Liu Li, bahagyang tumango si Yinayan. Sa Holy Land ng Buddhist sect, mayroong 2 sangay ng Buddhism at Taoism. Ang sangay ng Budista ay pinamunuan ng kataas-taasang Budista, at ang sangay ng Taoista ay pinamumunuan ni Taoist Ling Xiao. Gayunpaman, nagkaroon ng magandang relasyon ang 2 branch, kaya tinawag ni Yinayan si Fairy Liu Li Senior Sister. "Junior Kuya, this time kailangan kitang guluhin." Pagkatapos sumulyap kay Headstrong, sinabi ni Fairy Liu Li kay Yinayan. "Medyo gwapong munting monghe, bakit ka naging monghe?" Hinawakan ni Headstrong ang gwapong puting buhok, pinagpapantasyahan sa puso niya na kung magiging kalbo siya, magiging ganoon din ba siya kagwapo. "Tumahimik ka." Malamig na bamantong hininga si Fairy Liu Li. Ito ang kanyang teritoryo, at itinuring ito ni Headstrong bilang kanyang sariling tahanan at naupo ng basta-basta, ngunit ngayon ay nilibak pa niya ang kanyang junior brother. Halatang hindi siya nakatiis. Pagbati, "Senior." Naramdaman ng one-thought monghe ang life aura sa katawan ni Headstrong at agad siyang nakilala. "Balita ko 300 taon ka palang nag-cultivate. Not bad, not bad. Interesado ka bang sumali sa Life Holy Sect ko? Marami akong mga kagandahan doon. Maaari mong kunin ang alinman sa gusto mo. Kung dual cultivate ka, baka mas mabilis ang cultivation mo," sabi ni Headstrong na may ngiti na hindi ngiti. Sa pagkakataong ito, ganap na galit si Fairy Liu Li. "White-haired dragon, kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sa ngayon, sina Lin Guangyao at Yinayan lang ang makakalaban mo. Sino ang gusto mong takutin?" Matapos sabihin iyon ni Headstrong, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Fairy Liu Li. Nang makitang tila galit na galit si Fairy Liu Li, nagkibit balikat siya at sinabing, "Kalimutan mo na iyon, hindi ko ibababa ang sarili ko sa kapantay ng isang babae. Anyway, magiging manugang ka ng pamilya Ren ko sooner or later." Sa banal na lupain ng Panglei, ang Luz Immortals ay hindi pinayagang lumaban, kaya talagang walang magawa si Fairy Liu Li kay Headstrong. Pagkatapos ng lahat, si Headstrong ay dating isang eksperto sa Luz Immortal. Kahit na si Lin Guangyao at ang one-thought monghe ay nagtutulungan, malamang na hindi sila ang kanyang kalaban. "Lin Guangyao, ayusin mo ang lugar na matutuluyan niya," sabi ni Fairy Liu Li kay Lin Guangyao.
Hindi na kailangan. Nandito rin ang punong disipulo ng aking Life Holy Sect. Column, Liu Li. Biglang tumayo ang matigas ang ulo. Matapos sumulyap kay Yezuan, diretso siyang umalis sa Holy Land ng colored glaze. Kailangang sabihin na ang pagkuha ng token ng banal na pinuno ay talagang hindi madali. Sa panig ng Life Holy Sect, naroon ang platinum na dragon ni Headstrong at punong disipulo. Sa panig ng banal na lupain ng kamatayan, naroon ang kahalili ng banal na lupain ng kamatayan. Ang Holy Land ng Netherworld ay mayroon ding prinsipe ng Netherworld. Bilang karagdagan, ang lahi ng Panglay Demon at Heaven End Palace na nagtutulungan ay hindi lamang para palabas. Imposibleng magnakaw ng token ng banal na pinuno mula sa mga puwersang ito. Kung tutuusin, napakaraming eksperto. Sa ngayon, iniisip ni Fairy Liu Li kung dapat niyang hilingin sa kanyang ama na magpadala ng ilang tao. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang talikuran ang ideyang ito. Yin Yuan, ipahinga mo ang martial uncle mo. Lin Guangyao, maaari ka ring bumalik sa iyong trabaho, sabi ni Fairy Liu Li sa kanilang dalawa. Oo, isang babaeng kabalyero ang sumagot, pagkatapos ay umalis kasama ang One-Thought Monghe. May mga bagay pa siyang dapat asikasuhin sa ikalimang pangunahing lungsod, kaya umalis din muna si Lin Guangyao. Pagkatapos, tanging sina Fairy Liu Li at Yezuan lamang ang naiwan sa Colored Glaze Holy Temple. Si White Dragon ba ang humiling sa iyo na sumali sa Glazed Knights? Diretsyong tanong ni Fairy Liu Li. Uri nang tumango si Yezuan. Dahil nakalabas na si Headstrong, wala siyang tinatago. Kabanata 1626. Dahan-daang naglakad si Fairy Liu Li pababa ng hagdan at sinabing, gusto ko ring makuha ang Holy Lord Token, ngunit hindi ko ito magagawa sa aking sarili, at ang mga taong ipinadala ng iba't ibang puwersa ay hindi mahina. Natatakot ako na hindi magiging madali ang pagkuha ng Holy Lord Token. So, may gusto lang akong itanong sa iyo. Sigurado ka bang mapapabuti mo ang iyong paglilinang sa maikling panahon at pagkatapos ay tutulungan mo ako? Matapos marinig ang mga salita ni Fairy Liu Li, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan at sinabing, depende iyan sa kung anong presyo ang handang bayaran ni Senior. Kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang. Bukas na sabi ni Fairy Liu Li. Kaugnay nito, hindi kaagad sumagot si Yezuan, ngunit nagtanong, kailan lilito ang kalahati ng mana ng Demon Emperor? Batay sa bilis ng tagapagmana ng Demon Emperor, aabutin ng hindi bababa sa 3 araw, at hindi hihigit sa kalahating buwan, sagot ni Fairy Liu Li. Kasabay nito, kailangan niyang aminin na medyo malakas ang talento ng tagapagmana ng Demon Emperor. Kahit na ang kalahati ng mana ng Demon Emperor ay pino ng isang loose immortal, hindi ito magiging ganoon kabilis. Kung ganoon, hindi ako magiging magalang. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Kung mas apurahan ang oras, mas papansinin ito ni Fairy Liu Li, para makahingi siya ng napakataas na presyo. Bagamat hindi ito magawa ni Fairy Liu Li, isa pa rin siyang loose immortal, at ang bunsong anak na babae ng Holy Land Daoist Ling Xiao ng Buddhist sect. Hindi maliit ang background niya. Pagkatapos, ang kanyang kayamanan ay malamang nalampas sa imahinasyon. Kaagad, gumawa siya ng isang listahan ng kung ano ang kailangan niya, na katulad ng mga bagay na kanyang nilunok. Fire Attribute Heaven and Earth Treasures, Strange Flames, Ores, at iba pa. Ngunit naroon din ang 5 Attributes Liu Li, dahil gusto niyang linangin ang Liu Li Treasure Body. Mayroon akong paraan upang pinuhin ang langit at lupang kayamanan sa maikling panahon at pagbutihin ang aking paglilinang. Nang matapos si Yezuan, huminto siya at nagsabi, gayunpaman, isa lamang ito sa mga kondisyon. Mayroon akong isa pang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Fairy Liu Li. Walang iniisip na sinabi ni Yezuan, sinabi ni Willful na mayroon kang sky-piercing treasure map, kaya gusto kong makita ito. Ang kanyang misyon ay hindi upang makuha ang sky-bearing treasure map, ngunit upang kumpirmahin kung si Fairy Liu Li ay may sky-bearing treasure map. Hanggat ito ay nakumpirma, ang kanyang misyon ay maituturing na kumpleto. Matapos marinig ang mga salita ni Yezuan, biglang nanlamig ang mukha ni Fairy Liu Li. Hindi niya inaasahan na bukod pa sa pagiging interesado sa Holy Master Token, ang kusang loob na lalaki na ito ay pinagnanasaan din ang kanyang Heavenly Treasure Map.
Bagamat hindi niya alam kung saan nakuha ni Caprice ang impormasyong ito, hindi ito mahalaga. Isang sulyap lang. Tak ang tanong ni Fairy Liu Li. Oo, gusto ko lang tingnan. Senyor, hawakan mo lang sa kamay mo. Mataimtim na tumanggaw si Ye Zuan. Natahimik si Fairy Liu Li. Hindi niya alam kung anong klaseng panlilinlang ang nilalaro ni Ye Zuan. Kahit na talagang ibinigay niya ang Heaven-Reaching Treasure Map kay Ye Zuan, dahil sa kanyang cultivation level ng Heaven-Reaching Realm Tier 1, hindi ito maaalis ni Ye Zuan. Bukod dito, siya ang may hawak ng mapa. Sige, pangako ko sa'yo. Sumagot si Fairy Liu Li ng isang pangungusap. Sa anumang kaso, hindi siya malalagay sa anumang panganib sa maliit na banal na lupang ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Luz Immortals ay hindi makagalaw, kaya sino ang makakaagaw ng Heaven-Reaching Treasure Map mula sa kanyang mga kamay? Agad siyang naglabas ng Sheepskin Scroll mula sa kanyang Universe Ring at binuksan ito. Sa sandaling isara ko ang scroll na ito, makakalimutan ko kaagad ang mga bagay sa scroll na ito. At saka, hindi mo alam kung totoo ito o hindi, sabi ni Fairy Liu Li kay Ye Zuan. Gayunpaman, paano niya malalaman na si Ye Zuan ay may ganoong bagay na lumalaban sa langit? Tandang padamdam. Ding! Kumpleto na ang kopya ng unang Heaven-Reaching Treasure Map. Matapos marinig ang notification ng system, hindi napigilan ni Ye Zuan na matawa sa loob. Ang Heaven-Reaching Treasure Map na ibinigay niya sa Old Immortal Tianju ay kinopya na niya. Iyon ang pangalawang mapa ng kayamanan na umaabot sa langit. At ang nasa harap niya ngayon ay ang unang Heaven-Reaching Treasure Map. Ang abiso ng system ay nangangahulugan na ang Heaven-Reaching Treasure Map ay totoo. Dahil ito ay nakumpirma, ang kanyang gawain ay maaaring ituring na natapos. Dali-dali niyang ipinasa ang impormasyong ito kay Caprice. Napakabuti, hihilingin ko kaagad sa aking ama na magpadala ng Regalong kasal kay The Whistling Xiao. Nagpadala si Caprice ng voice transmission kay Ye Zuan. Medyo nalito si Ye Zuan at direktang nagtanong, isa lang itong Heaven-Reaching Treasure Map. Ano ang silbi nito? Sa kasalukuyan, ang Heaven-Reaching Treasure Map ay walang ibang gamit, ngunit sino man ang may Heaven-Reaching Treasure Map ay may karapatang magsalita, sagot ni Caprice. Sa bagay na ito, si Ye Zuan ay masyadong tamad na magmalasakit. Gayunpaman, ang kanyang gawain ay maaaring ituring na natapos. Senyor, sapat na ang nakita ng junior na ito, sabi ni Ye Zuan kay Fairy Liu Li. Nang marinig ito, mabilis na isinara ni Fairy Liu Li ang Heaven-Reaching Treasure Map at pagkatapos ay ibinalik ito sa kanyang Universe Ring. Sa oras na ito, nakapag-react na siya at nagtanong, ito ang hiniling sa iyo ng puting buhok na dragon na kumpirmahin, tama ba? Bahagyang tumanggo si Ye Zuan. Kahit na ang Heaven-Reaching Treasure Map ay nakopya, hindi ito maaaring kopyahin. Mapapatingin lang, wala namang silbi. Labis na hindi nasisiyahan si Fairy Liu Li. Noong una, hindi alam ng kanyang ama ang tungkol sa Heaven-Reaching Treasure Map, ngunit ngayon, maaari na lamang niyang kunin ang inisyatiba upang iulat ito, baka matalo siya ni Caprice dito. Totoo nga ang sinabi ni Caprice, at kinumpirma na ito ni Fairy Liu Li mula sa kanyang ama. Bagamat hindi na ibigay ang mga regalo sa kasal, talagang pumayag si The Whistling Xiao. Itong Polaka, ibabalik kita sa orihinal mong anyo mamaya. Sabi ni Fairy Liu Li sa kanyang puso, pagkatapos ay muling bumagsak ang kanyang tingin kay Ye Zuan. May ipapadala ako sa iyo mamaya. Gayunpaman, kung gumagamit ka ng ordinaryong salamin upang linangin ang treasure body of colored glass, maaari ka lamang maglinang sa ika-6 na antas. Pagkatapos nito, kakailanganin mong gumamit ng mga kayamanang may pinakamataas na grado, na wala ako ngayon. Panipi, bahagyang tumanggo si Ye Zuan, walang pakialam dito. Pagkatapos, isa pang babaeng kabalyero ang naghatid sa kanya palabas ng colored glass holy temple at nag-ayos ng isang lugar para manatili siya. Ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay tahimik na maghintay para may hatid ang malaking pakete ng regalo. Sok, hindi pa nagtagal mula nang dumating ako sa Panglay Demon Clan, pero mabilis na akong nag-improve. Kapag dumami na ang aking kaharian, ang kahalili ng Emperor of Death at ng prinsipe ng Netherworld ay kailangang sumigaw. Tuwang-tuwa si Ye Zuan sa sandaling ito. Hindi nagtagal, bumalik ang babaeng kabalyero na may dalang Universe Ring at ibinigay ito kay Ye Zuan.
Matapos suriin ni Yezuan ang Universe Ring, hindi niya maiwasang kiligin. Ang mga bagay sa Universe Ring na ito ay lampas lamang sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, hindi niya agad nilamon ang mga ito, dahil kailangan pa niyang magplano. Sa Panglay Divine Land, ang mga eksperto sa Itinerant Immortal sa pangkalahatan ay hindi kumikilos. Kapag nagawa na nila, tiyak na parurusahan sila ng Heavenly Dao, na magreresulta sa malubhang pinsala o kamatayan. Dahil dito, ang laban para sa Divine Leaders Token sa pagkakataong ito ay higit na umaasa sa mga eksperto sa tuktok ng ikasyam na antas ng Ascension Realm. Ang kahalili ng Emperor of Death, ang prinsipe ng Netherworld, ang Monk One Thought, at ang platinum na banal na liwanag na Dragon Caprice ay lahat ay may lakas na lampasan ng kapigatian, ngunit pinigilan nila ito hanggang sa rurok ng ikasyam na antas ng Ascension Realm, kaya napakalakas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kabanata 1627. Bagamat si Fairy Liu Li ay humingi ng tulong kay Yezuan, kung makuha niya ang Sacred Leader Token, hindi ba may utang na loob sa kanya si Fairy Liu Li? Hindi maaaring kumilos ang Itinerant Immortals, ngunit iniisip ko kung kaya ni Wei Zhenchen. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang lumang puno ay lubos na angkop para sa pag-agaw ng Sacred Leader Token, kaya siya ay medyo nag-alinlangan. Kung makapasok siya sa Ascension Realm Level 9, ang Old Three, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay lahat ay magiging Itinerant Immortals. Kung binago niya ang paraan ng pamamahagi, maaari siyang magkaroon ng isang Itinerant Immortal Battle Force, at ang dalawa pa ay maaaring manatili sa Ascension Realm Level 9. Sige, ito na. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdesisyon si Yezuan at nagsimulang lamunin ang mga kayamanan ng katangian ng apoy, pati na rin ang mga bangkay ng mga Ascension Beast. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 2. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 4. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 3. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 5. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 4. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 6. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 5. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 7. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 6. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Ang kasalukuyang level ay Ascension Realm Level 9. Sunod-sunod na umalangaw ang mga notification ng system. Ang plano ni Yezuan ay itulak muna ang lumang puno sa tuktok ng Ascension Realm Level 9. Sa ganoong paraan, ang lumang puno ay hindi na magkakaroon ng anumang mga paghihigpit. Pagkatapos, lalamunan niya ang mga ores at iba pa para mag-level up, dahil sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng anumang experience points ang Old Tree. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding! Nilamon ng host ang Nine Dragon Thunder Flame. Ding! Nag-mutate na ang Spirit of Ashes. Nag-mutate ang Spirit of Ashes sa Ashes of Thunder Fire. Ang dalawang notification ng system na ito ay nahuli kay Yezuan na hindi nakabantay. Mayroong maraming mga paraan upang i-upgrade ang Old Tree. Halimbawa, ang bangkay ng isang Heavenly Beast, isang Heavenly Treasure of the Fire Attribute, o kahit isang Heavenly Flame. Mayroong hugis dragon na langit na apoy sa Interspatial Ring. Ito ay ang Nine Dragon Thunder Flame, na ikatlo sa Heavenly Flame list. Ito ang Nine Dragon Thunder Flame na naging sanhi ng pag-mutate ng Old Tree. F***, napakagandang sorpresa. Nagulat si Yezuan at mabilis na tiningnan ang mga bagong katangian ng Old Tree. Ang pangalan ni Spirit of Ash ay pinalitan ng Ember of Thunderfire, at ang tatlong kasanayan ng Old Tree ay nagbago lahat. Ang Flaming Sun Rope ay naging Nine Dragons Thunder Astral Chain, ang Blazing Fire Dome ay naging Nine Dragons Thunder Fire Dome, at ang natitirang apoy ay naging Nine Dragons Thunder Flash. Bukod doon, nagkaroon din ng isa pang malaking hakbang, Nine Dragons Sky Roaring Strike. Ang paglipat na ito ay nagkaroon ng cooldown ng isang araw. Haha, kumita na ako,
kumita ng malaki. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap sa pananabik. Noong una ay gusto lang niyang ma-upgrade ang Old Tree sa Heaven Ascension Stage 9, ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong sorpresa. Agad niyang inutusan ang lumang puno na labanan ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen sa planting space. Maaaring orihinal na hatiin ang Remnant Flame sa dalawang clone, ngunit pinahintulutan siya ng bagong Nine Dragons Thunder Flash na ito na lumikha ng 9 na clone. Ito ay maaaring malito ang iba, at sa parehong oras, dagdagan ang kanyang bilis at saklaw. Ang unang lakas ng pag-atake ay tumaas din mula 30% hanggang 50%. Ang pinakamahalaga, ang pag-atake ng Old Tree ay may halong lightning attribute, na may epektong paralisado. Isang suntok lang ang kailangan niya para maging piraso ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Siyempre, ang Old Tree ay kasalukuyang nasa Heaven Ascension Stage 9, 6 na antas na mas mataas kaysa sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Normal para sa kanya na patayin sila kaagad. Dahil ang tatlong iba pang mga kasanayan ay lahat ay may mga cooldown, hindi pinahintulutan ni Yezuan ang lumang puno na gamitin ang mga ito pansamantala. Dati, ang Old Tree ay palaging 2 antas na mas mataas kaysa kay Yezuan. Ngayong ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang mapagkukunan sa kanya, mas mataas siya ng 3 antas kaysa kay Yezuan. Si Yezuan at ang Old Tree ay may kontrata na ginagarantiyahan ang kanilang mga antas. Sa makatuwid, ang antas ng Old Tree ay hindi magiging mas mababa kaysa kay Yezuan, ngunit hindi rin ito lalampas kay Yezuan ng 3 antas. Hanggat hindi makapasok si Yezuan sa Heaven Ascension Stage 7, ang Old Tree ay nasa tuktok ng Heaven Ascension Stage 9, at hindi makakalagpas sa Luz Immortal. Sa makatuwid, muling nilamon ni Yezuan ang ilang Fire Attribute Heavenly Treasures, at matagumpay na nakapasok ang Old Tree sa tuktok ng Heaven Ascension Stage 9. Kung tutuusin, higit pa sa doble ang kanyang paglaki. Sa oras na ito, si Yezuan ay nasa gitna lamang ng Heaven Ascension Stage 6. Hahaha, hindi ko inaasahan na maabot ng matandang ito ang tuktok ng Heaven Ascension Stage 9. Talagang hindi inaasahan. Ang Old Tree ay mas nasasabik kaysa kay Yezuan. Kung iisipin, isa lamang siyang Wish Fulfillment Realm Devil Tree Battle Soldier. Matapos sundan si Yezuan, nakapasok siya sa tuktok ng Heaven Ascension Stage. Pagkatapos, ang susunod na hakbang ay ang maging isang Luz Immortal. Old Tree, aagawin ko ang Holy Leader Token na iyon, kaya huwag munang dumaan sa iyong kapigatian sa ngayon, mabilis na paalala ni Yezuan. Walang problema, tiyak na makukuha ko ang Holy Leader Token na iyon. Ang matandang puno ay puno ng kumpiyansa. Kung tutuusin, nasa tuktok na siya ngayon ng Heaven Ascension Stage 9. Kahit na nakaharap kay Lin Guangyao, na may colored glazed treasure body, ang Old Tree ay may tiwala na kaya niya itong paliparin ng isang suntok. Ang unang hakbang ay nakumpleto na, kaya ang susunod na hakbang ay ang pangalawa. Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, ikaw na ngayon. Pagkatapos sabihin ito, sinimulang kainin ni Yezuan ang mga mineral at armas. Ding! Nakalusot ang host, kasalukuyang Heaven Ascension Stage 7. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen, kasalukuyang Heaven Ascension Stage 4. Ding! Nakalusot na ang Ghost Dome Great Emperor, kasalukuyang Heaven Ascension Stage 4. Ding! Nakalusot ang host, kasalukuyang Heaven Ascension Stage 8. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen, kasalukuyang Heaven Ascension Stage 9. Ding! Nakalusot na ang Ghost Dome Great Emperor, kasalukuyang Heaven Ascension Stage 9. Matapos kainin ni Yezuan ang maraming mineral at materyales, sa wakas ay narating na ni Wei Zhenchen at Ghost Dome Great Emperor ang tuktok ng Heaven Ascension Stage 9. Sa sandaling ito, nag-iisip si Yezuan kung itutuloy ang paglamon. Ang tuktok ng Heaven Ascension Stage 9 ay isang hakbang na lang mula sa pagiging isang Rogue Immortal. Hindi lang niya alam kung matagumpay na makapasok si Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen sa Rogue Immortal Realm. Ang Old Tree ay nasa tuktok na ngayon ng Heaven Ascension Stage 9. Nasa tuktok din ng Heaven Ascension Stage 9 ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Kapag tinulungan ako nilang tatlo, hindi ako matatalo ng iba. Napaisip si Yezuan. Gayunpaman, nagdadalawang isip pa rin siya.
Gusto niyang direktang makalusot sina Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen dahil sandata si Wei Zhenchen. Hindi niya alam kung mapaparusahan ng langit ang mga armas kapag umatake sila sa Panglay Divine Land. Mas mabuting maging maingat. Hahayaan ko silang manatili sa tuktok ng Heaven Ascension Stage 9. Nagpa siya si Yezuan na sumuko. Anyway, sa lakas nilang apat, nagagawa nila ang lahat ng gusto nila sa buong Panglay Divine Land. Hanggat hindi nakikialam ang mga buhong na immortal, halos hindi sila magagapi. Bagamat hindi pa naaabot ni Yezuan ang Heaven Ascension Stage 9, wala siyang pakialam. Sa kanyang kasalukuyang lakas, nagkaroon siya ng kumpiyansa na lumaban ng mag-isa. Kabanata 1628, sa planting space, ang mutated old tree ay nakikipaglaban na sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Kailangang aminin ng isa na ang mutated old tree ay napakalakas. Wala siyang problema sa pakikipaglaban sa dalawang kalaban ng sabay. Dati, mas malakas lang siya kaysa kay Wei Zhenchen at mas mahina kaysa sa Ghost Dome Great Emperor noong magka-level sila. Ngayon, mas malakas pa siya kaysa sa pinagsamang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Hahaha, subukan mo ito. Tumingin ang matandang puno sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen na sumusugod sa kanya. Bigla niyang itinapon ang siyam na Lightning Fire Chain. Ito ang bagong kasanayan ng Lightning Fire Ember, ang Nine Dragon Lightning Chain. May kabuuang siyam na kadena ang nakalock sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Ang dalawa sa kanila ay hindi makalaya sa maikling panahon. Ang Nine Dragon Lightning Chain ay nagkaroon ng paralyzing effect, ngunit wala itong masyadong epekto sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Sinamantala ang pagkakataong ito, ang Old Tree ay biglang naging siyam na anino ng dragon at umaksyon patungo sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Siyam na Dragon Sky Roaring Strike. Dagandong. Ang siyam na anino ng dragon ay tumama sa Ghost Dome Great Emperor. Kaagad, napuno ng kidlat ang kalangitan, na sinundan ng isang malakas na dagandong. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakahuling galaw ng Old Tree. Ang lakas ng pag-ataking ito ay hindi maliit. Kahit si Wei Zhenchen at ang Ghost Dome Great Emperor ay hindi ito ganap na maharangan. Ding! Patay na ang Ghost Dome Great Emperor. Ding! Nabuhay muli ang Ghost Dome Great Emperor. May pagkakaiba sa pagitan ng Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Ang huli ay gawa sa metal habang ang Ghost Dome Great Emperor ay isang balangkas lamang sa ilalim ng armor. Sa ilalim ng Nine Dragon Sky Roaring Strike, agad na napatay ang Ghost Dome Great Emperor. Siyempre, kung ang pag-ataking iyon ay damapo kay Wei Zhenchen, malamang na hindi niya ito maharangan. Ang Nine Dragon Lightning Flame ay talagang isang pagpapala. Hindi mapigilan ni Yezuan na mag-isip sa kanyang puso. Ang lumang puno ay lumamo ng hindi bababa sa 40 uri ng mahiwagang apoy. Gayunpaman, wala sa kanila ang maaaring makapag-mutate sa kanya. Nagkataon, binigyan siya ni Fairy Liuli ng Nine Dragon Lightning Flame. Napakaswerte niya talaga. Kung hindi yun ang kaso, ang lumang puno ay magiging espiritu pa rin ng abo, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay bahagyang mas malakas kaysa kay Wei Zhenchen. Sa tatlong dakilang general na ito, masasabing determinado si Yezuan na makuha itong Holy Lord Command Token. Sa kasamaang palad, nangako na siya kay Fairy Liuli, kung hindi, tiyak na kukunin niya itong Holy Lord Command Token para sa kanyang sarili. Napakabilis, 3 araw ang lumipas. Sa 3 araw na ito, hindi lumabas ng bahay si Yezuan. Kung hindi, maaari niyang takutin si Fairy Liuli hanggang sa mamatay. Ang paglusot mula sa unang baitang ng Heavenly Completion Realm hanggang sa ikawalong baitang ng Heavenly Completion Realm sa isang araw ay masyadong nakakatakot. Bagamat ito rin ang kaso ng kusang loob, minsan na siyang naghiwalay sa Life Saint Sect. Pinigilan lang niya ang kanyang paglilinang. Para kay Yezuan, talagang nasira na siya. Yezuan, kumusta ang iyong cultivation? Sa tanghali sa ikatlong araw, hindi naiwasang magtanong ni Fairy Liuli tungkol sa sitwasyon. Huwag kang mag-alala, siguradong makukuha ko na ang Holy Leader's Token this time. Hindi direktang sinabi ni Yezuan na nakapasok na siya sa ikawalong baitang ng Heavenly Ascension State. Sige, nang marinig ito ni Fairy Liuli, tuwang-tuwa siya. Gayunpaman, hindi niya ginulo si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang panahong ito ay napakahalaga.
Lumipas ang oras ng unti-unti. Ang labas ng mundo ay kalmado at mapayapa. Gayunpaman, sa ikapitong araw, Yezuan, ngayon lang nagpadala ng balita ang Panglay Demon Tribe na ang kahalili ng Demon Emperor ay matagumpay na napino ang kalahati ng Demon Emperor's inheritance. Bukas, diretso na tayo sa Panglay Demon Tribe. Ipinadala ni Fairy Liuli kay Yezuan. Nakarating na ba tayo? Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Bagamat ang kalahating ito ng mana ng Demon Emperor ay hindi masama, kumpara sa token ng banal na pinuno, ito ay medyo hindi gaanong mahalaga. Bagamat ang Glazed Knights ay nakatutok din sa token ng Holy Leader na ito, alam nila na kahit kanino man mahulog ang token ng Holy Leader, hindi ito mahuhulog sa mga kamay ng Evil Daw Holy Ground. Kung hindi, kapag ang Rogue Immortals ng Evil Daw Holy Ground ay pinino ang token ng Holy Leader, ang mga puwersa ng Panglay Holy Ground ay papatayin. Pagkatapos ng lahat, ang Rogue Immortals na nagpino ng token ng Holy Leader ay maaaring lumaban sa Panglay Holy Ground nang hindi pinarurusahan ng Heavenly Daw. Sa oras na iyon, sino ang makakalaban sa kanila? Kamusta ang cultivation mo ngayon? Curious na tanong ni Fairy Liuli. Ascension Realm Levy 8, sagot ni Yezuan. Ano? Ang sagot na ito ay nabigla kay Fairy Liuli. Oo naman, hindi siya nagkamali ng paghusga sa kanya. Sa loob lamang ng 7 araw, nakalusot si Yezuan mula sa Ascension Realm Levy 1 hanggang Ascension Realm Levy 8. Ito ay hindi maisip. Kung hindi niya nakita si Yezuan noon, iisipin niya na siya ang reincarnation ng isang immortal. Halika sa Glazed Holy Temple, sabi ni Fairy Liuli kay Yezuan. Kaagad, nagtungo si Yezuan sa Glazed Holy Temple. Alam niyang gustong makita ni Fairy Liuli ang kanyang kaharian gamit ang sariling mga mata. Pagdating niya, nakita niyang tatlo na ang nakaupo sa loob. Ang isa sa kanila ay si Fairy Liuli, habang ang dalawa pa ay One Thought Monk mula sa Buddhist Holy Ground at Lin Guangyao, ang commander ng 5th Army. Sa katunayan, bago dumating si Yezuan sa Glazed Holy Temple, naramdaman na nilang tatlo ang aura sa katawan ni Yezuan. Ascension Realm Levy 8. Oo naman, siya ay Ascension Realm Levy 8. Nanlaki na ang mga mata nilang tatlo sa gulat. Bukod dito, naramdaman din ni Fairy Liuli na nilinang na ni Yezuan ang Glazed Treasure Body hanggang sa ika-6 na yugto, katulad ng kay Lin Guangyao. It's really inconceivable. He actually broke through to Ascension Realm Levy 8. Hindi makapaniwalang sabi ni Lin Guangyao. Maaaring ang benefactor na ito ay ang reincarnation ng isang immortal, ngunit ang kanyang minanang mga alaala ay hindi pa nagigising. Hindi naiwasang magtanong ni One Thought Monk. Pagbati sa tatlong senior, magalang na binati sila ni Yezuan. Wala pang ang 100 taong gulang, ngunit nakakultivate ka na sa ganoong antas. Kahit na ang sect master ng Life Saint Sect ay hindi may kukumpara sa iyong talento. Napabuntong hininga din si Fairy Liuli sa pagkamangha. Ang sect master ng Life Saint Sect ay gumugol lamang ng 200 taon upang maging isang Luz Immortal. Ito ay isang alamat. Sa mundong ito, si Yezuan lang ang makakapagkumpara sa kanya. Gayunpaman, paano kung maganda ang kanyang talento? Hindi ito makakatulong sa kasalukuyang sitwasyon. Yezuan, maglalaban kayo ni Yin Yuan. Biglang sabi ni Fairy Liuli. Pagkatapos, isang babaeng kabalyero ang sumugod sa Glazed Holy Temple. Siya ang pinakamatandang disipulo ni Fairy Liuli, isang Gold Knight sa Ascension Realm Levy Sham. Sinusubukan ang aking lakas. Fine. Bahagyang nabaluktot ang sulok ng bibig ni Yezuan. Lumingon siya at napatingin sa hot female knight na nasa harapan niya. Malaki ang binayaran ni Fairy Liuli para itulak siya sa kanyang kasalukuyang kaharian. Kung hindi sapat ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi siya makakasali sa paparating na labanan para sa token ng banal na Panginoon. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na talunin itong Yin Yuan. Halika, ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao at sinabi kay Yin Yuan. Excuse me, matapos ang mahinang sigaw ni Yin Yuan, ang kanyang aura ay agad na tumaas ng ilang beses. Direkta niyang sinugod si Yezuan gamit ang kanyang mga kamay. Hindi gumamit ng anumang kakayahan si Yin Yuan sa suntok na ito, ngunit napunit nito ang isang mahabang spatial crack. Kahit na walang spatial crack, sapat na ang suntok na ito para agad na patayin ang isang ordinaryong Ascension Realm Levy Sham na martial artist. Ito ang lakas ng isang henyo.
Kabanata 16:29. Bang! Casual na naglabas ng suntok si Yezuan, na bumangga sa pinong kamao ni Yin Yuan. Nang magbanggaan ang dalawang true kiss, isang shockwave ang agad na sweep out. Sa sandaling ito, ang kamao ni Yezuan ay tila tumama sa isang piraso ng tofu. Kung tutuusin, ang kanyang pangangatawan ngayon ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa dati. Bitik, sa malutong na tunog, nabali ang braso ni Yin Yuan, at pinalabas siya ng lapis lazuli Holy Temple. Hinahamon ang isang taong may mas mataas na ranggo, tagumpay. Si Yin Yuan, na pinalipad ni Yezuan, ay idinilat ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na natalo siya. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Bang! Mabilis na pinatatag ni Yin Yuan ang kanyang katawan, at pagkatapos ay muling sumugod kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay. Heaven-piercing magic, lapis gold shattering feast. Ang hakbang na ito ay maaaring ituring na kanyang pinakamalakas na pag-atake. Gayunpaman, alam din ni Yezuan kung paano ito gamitin. Ding! Matagumpay na nakupya ang lapis gold shattering feast. Sa sandaling kumilos si Yezuan, muling nabigla si Fairy Liu Li. Ito ay dahil hindi niya itinuro kay Yezuan ang magic na ito. Paano ito natutunan ni Yezuan? Pambihira talaga ang brat na ito. Boom! This time, walang suspense. Si Yin Yuan ay pinadalang lumipad muli. Ang kaliwang kamay niya ay mas miserable pa sa kanang kamay niya. Nabasag ang lahat ng buto, at umagos ang dugo. Dapat sabihin na hindi talaga alam ni Yezuan kung paano magpakita ng awa sa mga babae. Sa dalawang suntok lang, napilayan na niya ang mainit na babaeng kabalyero na ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pinsala ay wala sa isang eksperto ng Reaching Heaven Realm Levi Sham. Mabilis siyang makakabawi. Not bad. Madaling natalo ng Reaching Heaven Realm Levi 8 si Yin Yuan. Hindi masama ang lakas mo. Gayunpaman, ang lakas ni Yin Yuan ay halos kapantay ni Commander Ma Li. Kung gusto mong sumali sa susunod na laban, hindi ka qualified. Sinabi ni Fairy Liu Li kay Yezuan. Kung ganoon, paki-enlighten mo ako, Legion Commander. Biglang tumalikod si Yezuan at itinaas ang kanyang kamao kay Lin Guangyao. Kung gusto niyang makuha ang pag-aproba ni Fairy Liu Li, makakalaban lang niya si Lin Guangyao. Mabuti, nang marinig ito, agad na sumigaw si Lin Guangyao at tumayo. Sa kasalukuyan, sa Glazed Knights, bukod kay Fairy Liu Li at sa 4 na Loose Immortal Rank Commander, walang ibang makakapantay sa kanila. Hanggat kwalipikado si Yezuan na labanan siya, ang Glazed Knights ay magkakaroon ng isa pang makapangyarihang katulong. Kahit na si Lin Guangyao ay isang kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan, hindi siya nang ahas na maging pabaya nang makita niya kung gaano tiwala si Yezuan. Yezuan, halika na. Kinuyam ni Lin Guangyao ang kanyang mga kamao at sinabi kay Yezuan. Sige, walang sabi-sabi, naging anino si Yezuan at sumugod kay Lin Guangyao. Ang bilis na ito ay lampas sa imahinasyon ni Lin Guangyao. Kailangang malaman ng isa na ang Shadow Steps ni Yezuan ay na-upgrade sa 1000 Extinction Flash at maaaring gamitin sa labanan. Ito ay isang napaka-praktikal na kasanayan. Bagamat nakakonsumo ito ng maraming Vital Chi, mayroon pa rin siyang Immortal Phoenix Bloodline upang suportahan ito. Ang pagkonsumo na ito ay maaaring mabawi sa isang iglap. Glazed Gold na nakabasag na kamao. Ang suntok na ito ay napunit na ng mahabang bitik sa kalawakan. Kasama ang Glazed Treasure Body, ang kapangyarihan nito ay napakalaki. Bilang karagdagan, si Yezuan ang may Ultimate Realm. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga kamao, ang kanyang lakas sa pag-atake ay madodoble. Sa pagharap sa suntok na ito, naging solemn na ang ekspresyon ni Lin Guangyao. Pagkatapos, pinadyak niya ang kanyang paapasulong at nabangga si Yezuan. Bang! Isang malakas na tunog ang kumalat sa Glazed Holy Temple. Nagtama ang mga kamao ni Yezuan at Lin Guangyao. Sa ibabaw, pantay-pantay silang dalawa. Ngunit huwag kalimutan na si Yezuan ay mayroong Unicorn's Vital Chi, na may epekto ng pagsunog sa lahat ng bagay sa mundo. Sa sumunod na sandali, nagliyab ang kanang kamao ni Lin Guangyao. Ano? Nagulat si Lin Guangyao at mabilis na pinatay ang apoy gamit ang kanyang Vital Chi. Buti na lang at mayroon din siyang Glazed Treasure Body. Kung hindi, ang kamao na ito ay masunog ang kanyang mga buto.
Sa pagkakataong ito, kailangang ipakita ni Lin Guangyao ang kanyang tunay na lakas. Glazed Suppression Sky Ring. Mabilis na umikot ang vital chi sa katawan ni Lin Guangyao at biglang bumulwak. 5 uri ng liwanag ang nagpapaliwanag sa buong Glazed Holy Temple. Niyanig ng vital chi na ito ang katawan ni Ye Zuan sa bilis ng kidlat. Nakaramdam lang ng kirot sa kanyang dibdib si Ye Zuan at pinalipad siya. Sa mga tuntunin ng mahiwagang kapangyarihan, siya ay mas mahina, ngunit sa susunod na sandali, ginawa niya ang puwang na ito. Ding, matagumpay na nakupya ang Glazed Suppression Sky Ring. Nang tumunog ang system notification na ito, muling sumalakay si Lin Guangyao. Sa pagkakataong ito, isang malaking sable sa likod ng isang tigre ang lumitaw sa kanyang kamay. Mabangis niyang hinampas si Ye Zuan na pinalipad. Dahil naihayag na ng kalaban ang kanyang sandata, hindi na nakapagpigil si Ye Zuan. Wei Zhenchen, halika. Direktang kinuha ni Ye Zuan ang Skyquake Sword. Matagal na siyang hindi nakikipaglaban sa tabi ni Wei Zhenchen. Ang slash na ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Lin Guangyao. Kung hindi niya ito maharangan, mapuputol sa kalahati ang buong katawan niya. Gayunpaman, ang Glazed Gold Shattering Fist ay hindi ang kanyang pinakamalakas na atake. Sky-piercing Mystic, Nihility Flame Sword Wave. Whoosh! 2 malamig na ilaw ang kumislap, at 2 special na bitak ang nagsalubong. Sa isang putok, ang slash ni Lin Guangyao ay direktang nabasag ng Nihility Flame Sword Wave. Bagamat pinahintulutan ng Ultimate Realm si Ye Zuan na maging bihasa sa anumang armas, sanay pa rin siya sa paggamit ng mga espada. Pagkatapos ng lahat, ang Nihility Flame Sword Wave ay ipinagpalit sa 2 DevR points. Bukod dito, mayroon siyang Immortal Phoenix Bloodline at Immortal Eye Unicorn Bloodline upang madagdagan ang kanyang flame attack. Kung ang pag-ataking ito ay hindi makasira sa Saberlight ni Lin Guangyao, kung gayon ito ay masyadong mali. Ang pag-ataking ito ay lampas sa imahinasyon ni Lin Guangyao. Kahit si Glazed Fairy ay hindi inaasahan. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling pumatay ng Glazed Knight. Glazed Suppression Sky Triplet Chain. Ginamit ni Lin Guangyao ang lahat ng kanyang lakas para gawin ang hakbang na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Nihility Flame Sword Wave ni Ye Zuan ay nakipag-clash sa Saberlight minsan. Pagkatapos ng Triplet Chain Shock, hindi ganoon kalakas ang kapangyarihang bumagsak kay Lin Guangyao. Gayunpaman, itong Nihility Flame Sword Wave ay direktang nasugatan si Lin Guangyao, na nag-cultivate ng Glazed Treasure Body Stage 6. Kung patuloy silang lalaban, tiyak na matatalo si Lin Guangyao. Natukoy na ng pag-ataking ito ang mananalo, kaya sinabi ni Glazed Fairy, tama na, tumigil ka na. May mga susunod pang mahahalagang bagay na dapat gawin. Hindi naman maganda kung masugitan siya dito. Kung patuloy tayong mag-aaway, I don't think I'm your match. Dapat may trump card ka pa rin na hindi mo pa nagagamit, di ba? Mabilis na pinagaling ni Lin Guangyao ang kanyang mga sugat at sinabi kay Ye Zuan. Oo. Tumango si Ye Zuan ng walang kahinhinan. Marami siyang trump card, ang lumang puno, ang Ghost Dome Great Emperor, at si Wei Zhenchen. Kahit sino sa kanila ay maaaring makipaglaban kay Lin Guangyao. Bilang karagdagan, mayroon pa rin siyang kasanayan sa Slaughter Mark na hindi niya ginamit, at hindi niya ginamit ang kasanayang Blade Storm. Sa lakas na ito, malamang na makakalaban niya ang isang Rogue Immortal, lalo pa si Lin Guangyao. Very good. Hindi kita na misjudge. Hindi napigilan ng malamig na mukha ni Glazed Fairy na ipakita ang ngiti. She said, pero nasa Ascension Stage 8 ka lang ngayon. Kaya mo pa bang mag-improve? Kabanata 1630. Ang Heavenly Treasures na ibinigay ni Fairy Liuli kay Ye Zuan ay sapat na para lumikha ng ilang eksperto sa Peak Ascension Stage Level Sham. Ngayon, kung gusto niyang itaas siya mula sa Ascension Stage Level 8 hanggang sa Peak Ascension Stage Level Sham, kakailanganin niya ng ilang beses na mas maraming Heavenly Treasures kaysa dati. Gayunpaman, alam niyang handang makipaghiwalay si Fairy Liuli sa kanila. Sige, ibibigay ko sa iyo. Nagnganga ang mga ngipin ni Fairy Liuli at naglabas ng ilang pambihirang kayamanan mula sa kanyang Cosmos Ring. Ito ay mga hindi mabibaylang kayamanan na kahit si Lin Guangyao ay may inggit. Sa pagkakataong ito, talagang nag-effort si Fairy Liuli. Sa pagkakataong ito, pinagpustahan kita.
Kapag nabigo ka, kailangan mong bayaran ako ng 10 beses. Biglang sabi ni Fairy Liuli na kuripot. Okay, hindi nakipagtawaran si Yezuan. Madali na niyang talunin si Lin Guangyao ngayon, kaya malamang nasa tuktok ang kanyang lakas. Kung muli siyang bumagsak, sino ang makakalaban sa kanya? Huwag maging pabaya. Bagamat ang iyong lakas ay mas mataas kay Lin Guangyao, mayroon pa ring agwat sa pagitan mo at ng mga nangungunang henyo na iyon. Ang mga taong iyon ay may kakayahang lampasan ang Immortal Tribulation, ngunit pinipigilan nila ang kanilang mga kaharian. Ang kanilang paglilinang ay lubhang nakakatakot, kahit na maihahambing sa Luz Immortals. Kailangan mong bigyan ng espesyal na pansin ang dalawang magulo na tao mula sa banal na lupain ng kamatayan at banal na lupain ng Nether, paalala ni Fairy Liuli. Bagamat si Lin Guangyao ay Peak Ascension Stage Levi Sham, masyadong maikli ang kanyang cultivation, at ang tatlong Evil Holy Lands ay malamang na nagpadala ng 10,000 taong gulang na halimaw. Kung talagang gustong ikumpara, ang lakas ni Lin Guangyao ay mairaranggol lamang sa ikatlong baitang. Ang pangalawang baitang ay ang mga nabuhay ng mahabang panahon, tulad ng tatlong eksperto sa Evil Holy Lands. Para sa unang baitang, ito ay ang Platinum Holy Light Dragon Capricious, ang kahalili ng Death Emperor na si Jian Yi, Prince of Netherworld, at iba pa. Bagamat hindi sila kasing edad ng pangalawang baitang, mayroon silang magagandang background at hindi madaling pakitunguhan. Halimbawa, Platinum Holy Light Dragon Capricious. Kung hindi siya na-beatback sa kanyang orihinal na anyo, isa na siyang Luz Immortal Expert. Bagamat magulo ang mga taong ito, hindi natakot si Yezuan. Kung tutusin, may iilan siyang katulong. Kapag ginamit niya ang kanyang ultimate move, kahit isang Luz Immortal ay matatalo. Nalampasan na niya si Lin Guangyao bago nakapasok, at malamang ay nasa ikalawang baitang. Kung makapasok siya sa Ascension Stage Levi Sham, tiyak na siya ay nasa unang baitang. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host. Nasa Heaven Ascension Stage Levi Sham na ngayon ang host. Sa isang iglap, ang aura ni Yezuan ay tumaas hanggang sa tuktok ng Heaven Ascension Stage Level 9. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng Connecting Heaven State Level 9. Ding! Natugunan ng host ang mga kinakailangan sa Immortal Tribulation. Ding! Ang kasalukuyang success rate ng Tribulation ng host ay 75%. Ang isa pang tatlong abiso ng system ay umalangaw-ngaw. 75% ay isa ng napakataas na rate ng tagumpay. Tinansya ni Yezuan na hanggat ang kanyang tatlong doppelganger ay nagsasama-sama at nadagdagan ang kanyang lakas ng 20%, matagumpay niyang malalampasan ang kapigatian. Gayunpaman, kahit na matagumpay na nalampasan ang kapigatian, hindi pa rin siya makaakyat sa Immortal World dahil sarado ang daanan patungo sa Immortal World. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay kailangang magsimulang maglinang bilang itinerant immortals. Sa ngayon, mayroon pa ring mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, kaya hindi pipiliin ni Yezuan na sumailalim sa kapigatian. Una niyang makukuha ang Holy Leader Medallion. Talagang nakalusot siya mula sa Levi 8 hanggang sa peak ng Levi Sham sa isang iglap. Tunay na, nagulat si Fairy Liuli at ang iba pa kaya hindi sila nakaimik. Sa iyong kasalukuyang kaharian, natatakot ako na hindi ako makatanggap ng isang suntok mula sa iyo. Sinabi ni Lin Guangyao na nakakahiya sa sarili. Alam niya na ang kasalukuyang lakas ni Yezuan ay dapat nasa unang baitang. Hindi siya isang taong makakalaban niya, na nasa ikatlong baitang. Very good. Sa tulong mo, ang Glazed Knights ay may kakayahan na labanan ang Holy Land of Death at ang Underworld Holy Land, sabi ni Fairy Liuli kay Yezuan. Senior, huwag kang mag-alala. Mayroon akong 80% tsansa na makuha ang Holy Leader Medallion. Tiwalang sabi ni Yezuan. Mabuti, tuwang-tuwa si Fairy Liuli. Susunod, depende ito sa kung talagang makukuha ni Yezuan ang Holy Leader Medallion. Kinabukasan, pupunta sila sa Panglay upang pag-usapan ang plano ng labanan. Sa oras na iyon, pag-uusapan nila kung paano haharapin ang masamang banal na lupain. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang isang araw. Ang Glazed Knights ay may teleportation array na direktang patungo sa Panglay. Ito ay napaka-maginhawa. Kinabukasan, dinala ni Fairy Liuli si Lin Guangyao, Monk One Thought, at Yezuan sa Panglay. Whoosh! Nagsimulang gumana ang teleportation array.
Medyo nasa sabik si Yezuan dahil ipinanganak si Luo Luo sa Panglay. Gayunpaman, kakapanganak pa lang niya at hindi pa na-unlock ang kanyang mga minanang alaala. Malamang na hindi niya ito makikilala. Sa oras na ito, nanginginig ang paningin sa kanyang harapan. Biglang lumakas ang sentido ni Yezuan. Bagamat muling isinilang si Luo Luo, mayroon pa rin siyang koneksyon kay Yezuan. Nang lumapag si Yezuan, naramdaman niya na si Luo Luo ay nasa hilaga. Napakalapit ng distansya. Gayunpaman, mayroon ng isang grupo ng mga demonyo na naghihintay sa palasyo ng teleportasyon. Pagbati, Diwata Liu Li. Lumapit ang isang matandang lalaki at nagsabi, "Ako si Yao Shan. Matagal na akong naghihintay dito. Dumating na ang ibang puwersa." Diretsyong tanong ni Fairy Liu Li. Oo, tumango si Yao Shan. Bagamat hindi ito ang takdang oras, ang Glazed Knights, na may teleportation array, ang huling dumating. Dahil dito nakaramdam sila ng kaunting kawalan. Kaagad pinangunahan ni Yao Shan si Fairy Liu Li at ang tatlo pa sa conference hall. May kabuuang 4 na puwersa ang lumahok sa War Conference. Bilang karagdagan sa mga demonyong Panglay, mayroon ding Tianju Palace, Glazed Knights, at Life Sacred Land. Sa makatuwid, sila ay isang 4 na paraan na alyansa. Hindi nagtagal, dinala si Yezuan at ang tatlo pa sa conference hall. Sa oras na ito, marami ng tao sa conference hall. Bukod dito, hindi sila mahina. Ang pinakamahina ay nasa tuktok ng Heaven Ascension Stage 9. Ang isa sa kanila ay isang ekspertong rogue immortal. Ang taong ito ay nakaupo sa yulunan ng mesa at isang kakilala ni Yezuan. Siya si Old Immortal Tianju. Bagamat nahulaan na niya ito, pagkatapos makita ang tunay na katawan ni Old Immortal Tianju, hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Isa itong totoong hidden expert. Noong hindi pa siya supremacy, nakita na niya ang Old Immortal Tianju. Ngayon, siya ay nasa tuktok ng Heaven Ascension Stage 9, tumatawid sa 3 Sovereign Disasters at Heaven Ascension Stage 9. Walang mag-aakalang ang misteryosong tao na lumitaw sa liblib na Blood Rock Continent ay talagang isang rogue immortal. Kahit na ang Old Immortal Tianju doon ay isang clone lamang, ito ay sapat na nakakagulat. Sinundan ni Yezuan si Fairy Liu Li papunta sa conference hall at agad na naging sentro ng atensyon. Narinig ng lahat ang tungkol kay Lin Guangyao. Ang hitsura at pananamit ng One-Thought Monghe ay medyo kapansin-pansin, kaya nakilala siya ng lahat. Gayunpaman, saan nanggaling ang estranghero na ito, si Yezuan? Sa sandaling ito, may isa pang kakilala si Yezuan sa conference hall. Siya ang Platinum Radiant Dragon, Headstrong. Dumating din siya. Hoy, Yezuan! Nang makita ni Headstrong si Yezuan, agad niya itong binati.